Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Pagbukas sa klase karong Lunes, andam na ubang mga ginikanan ni apas pagpa-enroll sa ilang mga anak. Kanhi Gobernador Hilario Junjun Davide, kuhaon nga advisor ni Mayor Tadio Uwano sa syudad sa Mandaue. Duha ka mga establishmento sa Cebu nga nalambigit sa illegal recruitment activities gipasiradan. 26 anyos nga lalaki nanuok sa iyang 65 anyos nga apuhan gipapreso. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa ngan ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, ubang mga ginikanan ni APA sa pagpa-enroll sa ilang mga anak. Una pa ang pag-abli sa klase karong Lunes, Hunyo 8. Dungan kini sa subsob nga pagpangandam sa mga classroom sa dili pa mag-abot ang tanan nga mga estudyante. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Naabdan sa Mabolo Elementary School nga adunay mga ginikanan ni apa sa pagpa-enroll silang anak karong balik klase na sa Lunes, Hunyo 8. Nakahigayon ning usa ka inahan gikan sa Barangay Luz sa pagpa-enroll siyang anak sa grade 3 human siya na busy pag-ayo sa trabaho. Aron sila mas maandam, moapas sila sa pagpalit og school uniform ug uban pang gamit pang eskwela. Ako pa talaga nakakanganak ko. Ready naman siya. Ready na kanak? Alright. So, karon lang mi nakapa-enroll since kanang trabaho man mig morning. So, good thing is nakakuan pa jud mi sa last minute nga enrollment. Lakip usab sa mga last-minute enrollees kining inahan sa grade 4 student nga taga Subang Dako, Mandaue City. Bisan pa man og kumpletuhonon pa ang mga school supplies siyang anak, nagmadasigo ni noon sila sa pag-amuma karong ting klase. Kira ko kay teacher, excited na kayong bata. Busy kay mi teacher. Tungod sa among Flores. Iba na ba ng ana sa 2,600 ka mga estudyante sa Mabolo Elementary School ang enrolled na ug laong mag-abot karong Lunes sa buntag. Matod sa Master Teacher 2 nilang si Charlie Abalos nga lauman pang musaka mong ihap kay modawat gyapon ng tunghaan og late enrollees hangtod lang nimbuha na. So as you'll notice, as the kuan, naginihinay na yun sila enroll kayo mga today is our last day of enrollment. So as expected, naapay mag-enroll pero gamay-gamay na lang kay in the past few days, ubay-ubay naman si yun na pa-enroll sa mga eskwelahan. Andam na usab ang mga classrooms nga gamiton sa Mabolo Elementary School. Ug gani, finishing touches na lang ang nahabilin una pa kinisudlan sa mga estudyante. Dugang pa ni Abalos nga nakaredy na ang mga magtutudlo sa pagpatuman ug pagpasabot ngadto sa mga ginikanan sa 3-term calendar nga ipatuman ning tuiga. In fact, this coming Monday, we're going to have that one. We're going to also give overview to our children and also to the parents about the 3-term na to karong school year. Kay itsas na ang Department of Education Region 7 sa pagpangandam karong ting klase, tutukan usab nila ang kaayuhan sa mga magtutudlo aron mas madasig na silang pagtudlo. Sumapa ni Regional Director Dr. Arturo Bayokot nga gisubay nila ang promotion sa mga public school teachers ngadto sa mas taas nilang posisyon. Hinihikayat ko lahat ng mga kabataan, ng atong mga estudyante sa Central Visayas that be present as we open our classes on June 8. Tuloy-tuloy na po. Ito po, we'll start already regular classes. Wala na po yung dating practice na naglilinis pa yung mga kabataan natin.
CCTN News. Samtang presyo sa uniforme o mga school supply sa syudad sa Mandawi, wa ray natalang dagko nga pagtaas. Pipila ka mga ginikanan nagpalit pa alang sa ilang pag-abli sa klase unya kung nagpalit pa alang sa pag-abli sa klase karong Lunes. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Padayon sa pagpalit og uniform ug school supplies para sa ilang mga anak ang ubang ginikanan sa syudad sa Mandawi. Pipila na lang kaadlaw sa pagsugod sa klase karong Lunes. Nagpadayon gihapon ang pagdagsa sa mga ginikanan sa mga tindahan sa pampublikong merkado sa syudad aron pagpalit og mga gamit. Usa sa mipalit si Michelle Abatayo alang sa iyang anak nga motungha na og kindergarten sa Barangay Upaw. Palito noon kay grabe muratag baligi first time ko sa namo ngayon ani ba nga sa una nag-iwan ka kamay ra kayo ang mga requirements karon nag-kinder na sa nabay-ubay na gyud so nagkanagud ka ng pamaliton. Usa lang una ang gipalit ni Abatayo tungod aduna naman usa kadaan nga uniforme sa kindergarten ang iyang usa pa ka anak. Ang presyo sa uniforme nagkantidad og 300 ngadto 450 pesos ang set alang sa elementarya, samtang mas mahal ang uniform sa high school nga moabot og 500 ngadto 600 pesos. Giingon kining sagad sa presyo wala ray pagtaas. Hinuon adunay pipila ka klase nga nagmahal tungod nagmahal usab ang supplier. Depende man gud sa size og sa iyang kuan na may plain naasay kanang mga kanang stripe, checkered. Samtang sa school supplies wala ra usab natalang pagtaas sa presyo. Gani mi barato ang presyo sa ubang notebook nga tag 13 pesos na lang, itandi miaging tuig nga miabot og 18 pesos. Nilis karon ang mga presyo. Ning ubos gid. Ubos ang hatag. Ang ubang mga supplies, ma'am, ubang mga gamit eskwelahan, Less raman sad mga kuan lang. Mga ilang mga basic lang na lang. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Way nakit ang direktang ebidensya ang Cebu City Health Department labot sa gingong pagyabo sa ihi sa tao ngadto sa mga kanal sa Daan Kulon o Carbon area. Kini ang resulta sa nahimong investigasyon nila kalabot sa reklamo sa usa ka netizen niadtong buwan sa Abril. Gitataw sa hingtungdang establishmento nga wastewater lang gikan sa saog ang giyabo ngadto sa kanal. Dugang pa sa City Health Department nga way nakit ang kalambigitan ang uban nga mga establishmento bahin sa gingong paglabay sa hugaw sa tao ngadto sa drainage system. Tuyo nga gihimo ang maong investigasyon pinasikan usab sa kamanduan sa buhatan sa City Administrator. Integrated Bar of the Philippines mitataw nga valid ang og pinasubay sa balaod ang nahimong plenary session niadtong Hunyo 3. Suma pa nila nga pinasubay kini sa nahimong ruling gikan sa Korte Suprema. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. lawful and valid. Kini ang nimong assessment sa Integrated Bar of the Philippines bahin sa nitibong plenary session nitong Hunyo 3 sa hapon kung diin na imong Senate President pro tempore si Sherwin Gatchalian. Matod sa giluwatang pamahayag nga gihimong sumbanan ang Supreme Court decision nitong 1949 nga Avellino versus Cuenco. Matod sa IBP nga official acts ang nimong pagpili kang Gatchalian ug pagtudlo sa mga bag-ong committee heads pinasubay sa nimong pagtuman sa ilang official functions. Gipasabot nila nga valid quorum ang 12 ka mga senador gikan sa 22 nga available ug aktibo pa sa posisyon. Sa kasamtangan, wala sa kasamtangang roster of senators na napanahuna ang pinangita sa International Criminal Court nga si Senador Ronald Bato de la Rosa og naprisong si Senador Jinggoy Estrada kinsang nag-atubang karon og graft and plunder charges sa Sandigan Bayan. Gani sa nimong pag-ukay sa Senate Archives, susama ang naitabo niadtong May 5, 2015. Diin, nadayon ang sesyon humanitambong ang 12 ka mga senador. Nahukman ni kanhi Senate President Franklin Drilon na panahon na nga nakabot ang quorum human sa jutay nga pagdebate bahin sa kasamtangang Senate rules ug attendance records. Physically unable to attend our session, that leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall, and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for the other.
Hinungdan nga sa dihang nitumaw si Senador Francis Cheese Escudero netong Hunyo 3 sa hapon. Nadayon ang plenary session ug nakabot ang quorum nga 12. Daan ang gitataw ni Escudero nga kabahin lang siyang tulubagon sa pagka-senador ang pagtambong sa maong sesyon. Human nga miapil ngadto sa mayorya nga pinanguluhan ni Senador Alan Peter Cayetano. Dugang pa sa statement sa IBP nga ang Avellino ruling gihimong usa ka practical approach nga pinasikad sa kasamtangang konstitusyon diin mahimong makapadayon ang function sa Senado bisan og dili makatambong ang uban pa. Gian Navarro, CCTN News. Gipanalipdan ni kanhi Kongresista Mike Defensor ang nagpailang 18 ka mga ex-Marines human gisaway ang giingong scripted nila nga pamahayag kagahapon. Way problema alang kaniya ang paghatag og tabang ngadto sa mga nitestimonya at tubangan nila ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gidepensahan ni kanhi Kongresista Mike Defensor ang nagpailang mga kanhi sakop sa Philippine Marines human nakaangkon og grabing pagsaway sa ilang testimonya sa Senado. Gihimakak nila ang pasangil sa mga dagkong opisyal nga scripted og daghang mga sayop ang pamahayag sa mga nagtestimonya bahin sa flood control scandal sa gobyerno. Gisalikway usab ni Defensor ang pamahayag sa mga kaatbang nga pinasikad lang sa politika ang giingong Peking Blue Ribbon Committee hearing pinanguluhan ni Senador Alan Peter Cayetano. Gihimog-atan ni Defensor nga adunay giingong mga nagbabag sa nagpailang kanhi Marines aron mapugnan ang ilang mga pagsaysay. Sa usa ka interview sa radyo, giangkon ni Defensor nga nitabang siya sa maong mga individual ug ang giingong bagman sa gipangitang si Zaldico. Alang niya, dili man dautan ang ilang pagtabang ngadto sa mga mobulgar bahin sa paghatod og suhol gikan sa flood control. Alam mo, kahit na magbigay ako ng lagpas pa sa 5 milyon, kahit magbigay ang kahit sinong tao ng pera sa kanila, hindi yun problema. Kanyari kami, pribado ko, o may tutulong na pribado sa kanila, hindi yun illegal. Pero kahit na nga sabihin mo na ganung pagtulong, hindi rin totoo yung sinasabing 5 million. Kaya yung tulong namin, tuloy-tuloy kami tutulong. Kung sino man ang gustong tumulong, hindi po illegal yan. Walang masama. At kung naniniwala kayo sa adikain nila, sa kanilang mga sinasabi, at naniniwala kayong kailangan silang tulungan, wala hong problema yan. So, yung pagtulong, hindi ho illegal yan. Yung sinasabi ni Atty. Matibag, huwag kayong maniwala. Ang gusto niyang palabasin, siraan yung mga Marines na may kapalit na pera yung pagsalita. Kini ang nahimong pagdepensa ni Defensor subay sa nahimong pamahayag sa National Bureau of Investigation nga nihatag og tag 5 milyones pesos ang kada sakop sa giingong kanhi Marine. Base kini sa affidavit gikan sa kabanay sa usa sa mga ex-Marines nga wala nakadawat sa maong suhol aron isaysay ang mga nahibaw-an sa flood control. Bisan pa man sa pagsaway, buot lang ni Defensor nga magpadaplin lang una sa pamulitika. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, duha ka mga establishmento sa Cebu nga nalambigit sa illegal recruitment activities gipasiradan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! We are all a family.
paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawada na og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita ang adunay mga tawo nga andam mutabang sa padayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan, bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsuon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamu mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Balik sa ato mga balita, makigalayon ang kagamhanan sa syudad sa Mandawi kang kanhi Gobernador Hilario Junjun Davide aron magsilbing advisor sa dakbayan ubos ni Mayor Tadio Junki Uwano. Matod ni Attorney Gonzalo Maligon nga City Administrator nga si Davide muhatag og giya o palisiya o mupaambit sa iya nga kasinatian isip kanhi gobernador, vice gobernador og membro sa Junta Provincial. Matod ni Maligon nga himuon pang formal ang kasabutan, lakip na ang insaktong termino o gasakop sa iyang advisory functions sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi. May bisita na si Davide sa buhatan sa mayor nga iyang nakauban usab sa diyang bukal pa si Uwano. Yes, amo lang gi-define ang terms, but murag inato nga theme as advisor on mga policies, mga political affairs, mas inana ang pan. Kaysa, of course, no, may mga question siguro sa experience ni, competence ni Gobo, former Vice Gov, na City Councilor pa din na kanito. Yeah, he is actually roots in Mandawi. He lives in Mandawi. Pagpaayo sa water system sa lungsod sa Bourbon, gigahinan og pondo sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Kini human nga giterminate ang water system niini tungod sa sunod-sunod nga service interruption. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Aron nga mahatagan og alibyo ang kakuwang sa supply sa tubig sa lungsod sa Bourbon, migahin og moabot sa 50 milyones ka pesos nga pondo ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo alang niini. Gipebaw ni Cebu Governor Pamela Barecuatro nga usa sa dakong suliran ang akses sa limpyo nga mainom nga tubig sa mga residente paagi nga mas mulambo ang mga lokalidad. Ang maong pondo gamiton kini alang sa pagsiguro nga maalibyuhan ang water system sa lungsod subay sa sunod-sunod nga mga service disruptions nga giniresulta sa termination sa joint venture agreement sa lungsod ngadto sa usa ka water service provider ni adtong Enero ning tuiga. Sa kasamtangan gipahigayon sa lokal nga kagamhanan ang system assessments, repair works ug water quality monitoring aron nga mahibalik ang stable nga supply sa tubig ngadto sa mga residente. Si Bourbon Mayor Nico Dotilios nagkanayon usab nga ang suliran sa pagpaayo sa tubig magkinahanglan gyud og dakong pondo. Gawas sa Bourbon, anisaad usab ang gobernador og moabot sa 13 milyones ka pesos nga pinansyal nga ayuda ngadto sa lungsod sa Tabugon alang usab sa infrastructure rehabilitation projects niini. Ilabi na ang pagpaayo usab sa Tabugon Sports Complex ug Rural Health Unit niini. RV Veloso, CCTN News. Sa
Samtang sa laing balita, kadagkuan sa National Telecommunications Commission 7 miangkon nga lisod pakgangon ang mga fake news pinagi sa mga balaod nun ug uban pa. Apan andam ang Department of Information and Communications Technology dinhi sa Rion 7 sa pagdawat sa mga reklamo bahin niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita ni National Telecommunications Commission 7 Director Attorney Alan Macaraya Jr. nga lisod paggangon sa hingpit ang fake news pinaagi sa hugot niining regulasyon. Sumapa niya nga mahilabtan ang freedom of expression o freedom of the press sa batakang balaod kung pursigido man ang gobyerno sa pagbadlong ngadto sa mga nagpakatap og peking impormasyon sa internet. Mao nga dunay laing sugyot si Macaraya Jr. ngadto sa mga magbabalaod kung i-control gyud ang misinformation ug disinformation ning panahon sa digital era. Sama lang sa pagsundog sa mga balaod sa ubang nasod nga nagpahugot sa mga impormasyong gipakuyanap sa internet. Ang nato is ang freedom of expression, freedom of the press. It's not a local law na ihatag na right, but it is a constitutional right. It is primordial sa mga local legislation. Bisan pa man sa mong hagit pursigido gyapon ng NTC7 o ba ng mga hingtungdang ahensya ubos sa Interagency Task Force batok sa fake news. Mangunay ang Department of Information and Communications Technology DICT sa pagsusi sa mga sumbong bahin sa pagpakatap sa fake news sa social media. Sumapa sa Regional Director nilang si Frederick Amores nang modawat sila og mga reklamo bahin sa mga peking impormasyon aron itunol ngadto sa ulohang buhatan. Diha na may bawaan kung tangtangon ba sa hingpit ang mga online platform o di ba kapasakan og kaso. And we let the main officers, kaya wala man sila yung mga local officers diri, coordinate with them kung angay ba i-take down, kung okay na ba na what lang, they will investigate it. Ning pagsaulog sa National ICT Month, giawag sa DICT-7 og mga kaubang ahensya nga magbinantayon ang publiko sa mga nakita sa social media aron magpabiling luwas ang digital world. Gian Navarro, CCTN News. Gitataw sa Department of Labor and Employment Condoli 7 nga ang pagpanagang lang ang pagbadlong sa mga telco companies tungod sa risgong gibuhat niini sa ilang mga linemen. Giisyuhan sila og work stoppage order ang tulo ka mga telco providers sa miaging semana human naabtang Y safety officers ug uban pa. Matod ni Doli 7 Director Attorney Roy Buenafe nga delikado ang gibuhat sa mga linemen, mao nga gikinahanglang bantayan ang safety team ang ilang pagtaod sa linya. Baguhay lang nga gilibkas ang stoppage order sa duha ka mga kompanya human sila makahatag og occupational safety health program ingon man pagbaton og safety officer sa gawas. Makadawat ang mga trabahante sa Lapu-Lapu City Hall og tag 3,000 pesos nga Charter Day bonus. Matod ni Mayor Cindy King Chan nga ang maong mga kantidad usa ka pahalipay ngadto sa mga empleyado nga naningkamot sa ilang pagpanerbisyo. Madawat sa mga kaswal o regular employees ang giandam nga insentibo gikan sa city government. Gitinguha sa mayor nga mahatagan kung mahatag ang mao nga bonus karong Hunyo 16, usa ka adlaw human sa ika-65 nga Charter Day anniversary. Nakabase ang mao nga kantidad sa Local Budget Circular number 65 sa Section 1 gikan sa Department of Budget and Management. Gipasiradaan sa Department of Migrant Workers ang duha ka mga establisimento sa Cebu human giingong nalambigit sa illegal nga recruitment activities. Gisiradaan ang GLPT, GFT nga Training and Assessment Center sa Barangay Bakilid, Mandawi ug ang Anaya usa ka visa consultancy sa Barangay Mabulo ning Dakbayan. Ang GLPT, GFT nagtanyag og Japanese language training og mipasalig og trabaho didto sa nasod sa Japan sama sa caregiver, dairy farmer o cleaner nga magsweldo og moabot sa 50,000 pesos hangtod sa 100,000 pesos matag buwan. Pinagi sa ilang giingon nga partner agencies. Bugti sa bayad sa training
nga samtang ang anaya usa ka visa consultant nagtanyag usab og trabaho sa Estados Unidos isip seasonal agricultural workers nga adunay sweldo nga 14 ngadto sa 18 US dollars matag oras ug uban pang benepisyo. Apan maningil og processing fee ang maong consultancy og 150,000 pesos hangtod sa 300,000 pesos gikan sa mga aplikante. Sila magatubang og kasong illegal recruitment, lakip na ang posibleng paglakip sa ilang mga pangan sa listahan sa mga individual o kompanya nga adunay mga derogatory records sa ahensya. Mosunod, 26 anyos nga lalaki nanuok sa iyang 65 anyos nga apuhan, gipapriso. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano ko itang kalipapa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, nabalhog sa Inayawan Police Station ang 26 anyos nga lalaki human tuk-a ang iyang 65 anyos nga apuhan sa Barangay Poblasyon Pardo ning Dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon sa Inayawan Police Station sa Cebu City Police Office, nasuta nga naglalis si Raul 65 anyos ug ang iyang asawa. Apan ang iyang apo nga si John Daryl Sevilla nga nakadungog sa away didto milaban sa apuhan nga babay og gituok ang iyang lolo. Gani, hapit kini makuyapan ang apuhan, hinundan nga nagpakitabang ang mga uyuan o gitawagan ang kapulisan. Giangkon hinuon ni Daryl ang iyang natuok ang lolo tungod kay naluoy na kini sa iyang lula og nisaad nga dili na kini niya usbon. Kasong attempted parricide ang ipasaka nga kaso sa Inayawan Police Station batok sa dinakpan. Drug den nga nahimutang sa lungsod sa Baclayon, probinsya sa Bohol, girunda sa mga sakop sa PDEA 7 uban sa kapulisan sa maong lungsod o sa Maritime Police. Kini may resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tao. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Tulo ka mga tao ang nangadakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Baclayon Municipal Police Station ug Bohol Maritime Police atol sa gilusad nga bypass operation sa usa ka drug den alas 6:30 kagabi sa barangay Tagihon, lungsod sa Baclayon, probinsya sa Bohol. Si PDEA 7 Director Joel Plaza bila sa nadakpan nga mao si alias Justin na 25 anyos nga mao ilang target nga nagpadagan og drug den sa mga lugar. Lakip sa nadakpan ang duha ka mga lalaki nga naatlan sa sulod sa drug den nga naghingos og shabu nga silang alias Michael 45, furniture sales agent, taga-Payahan, Baclayon ug alias Ryan, 27 anyos nga taga-Tagihon, Baclayon. Nasakmi sa mga operatibang 11 ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 15 gramos kadto ni estimated average market value nga 102,000 pesos. Lagip na ang bypass money og nagkadaiyang drug paraphernalia. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang ilang target nga si Justin human madawat ang kasiyuran gikan sa ilang informant. Gigaw makabarigya ang suspitsado og 25 gramos
pagkatapos nga Cebu matag semana ug gilani nga bagong drug personality sa mong lungsod. Ang mga nakuhang ebidensya ginisod na kini sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa imong nga chemical analysis samtang ang mga suspitsado gikustorya sa Baclayon Municipal Police Station. Kalapasan Section 5, 6, 7, 11 ug 12, Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa PDEA 7 batok sa mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod Lunes pohon dinighapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.